mataas na karangalan. Magpaplapa po kanina umaga sa aming worship service. Maging doon po sa aming Daughters Church sa Bella Vista. Thank you, Lord, napakaputi mo sa buhay ng bawat isa. Lalo na ngayon, Panginoon, araw po ng mga nanay. Very proud po kami, Panginoon, na alam namin yung generous love mo ay binibigay po, pinapadama mo sa aming mga nanay. Lalo na po dun sa mga nanay na wala ng ibang inaasahan kung hindi ikaw, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming fellowship na to, pagpalain mo po ang mga salitang aming marinig na dadalhin ni Helen. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na walang lalabas sa bulwagang ito na hindi po tala yung pagpapalang galing sa iyo, Panginoon. Ang kaganda ng mga ngitian ng mga kananayan. Talagang praise God. Yan. Sabi ko sa salita, nasa Psalm 150, though familiar na po, sabi nga doon sa huling verse, lahat daw po ng nilalang ay magpupuri. Amen? Magpupuri sa Diyos sa wakas. Amen? Ito na yung mga pagkasalamat ng ating masasalamatan sa mga oras na to. At kung yung binigyan niyo yung time para tayo mag-bonding ng mga kananayan. Amen? Ayan. Yes, Lord. Sige po.
years. Ayan. So, ngayon po ay maglalaro po tayo. Ito ano, alam ko na sino ang against ano, lang sino. Sige na po, saan po ang oras? Magtatawag ka po dito. Ate M. Ate M. Si Anaja. Si Ate Irish. Si Ate. Ayan. So yung ano, yung group ko na pila po kayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ay, pila po dito. Group 1 kayo ha, nanay, tsaka group 2. Bato-bato kung sino yung mauna. So ang games po natin, ito yung usual na ginagawa ng mga nanay kasi Mother's Day po ngayon, di ba? So mahilig ang mga nanay sa multitasking. Ayan po, di ba? Hindi lang iisang ginagawa. Multitasking yan. So ano? Kayo po yung una. Ngayon po, ang tawag dito sa games na to ay Mom's Choice. So, i-action mo po yung makukuha yung isang paper dito. And then, huhulaan po yung group 2. Kung hindi mahulaan yung group 2 ay si group 1, pwede siyang mag-sabi. Okay? So, start na po tayo na. Unod. Ayan. Dito po kayo sa harap. Pakita po po sa understand. Ay, isa lang. Galit, galit. Dapat sakto. Nag-bridge? Ah, nagsasumpa? Sabi na ka, alam tutupin ang dami. Wala na. Si group 1 na ang isir. Sige ate, go. Ano yan? Lang sila boss. Tapos na nakasagot, so pwede si ano, group 1. Ilang words? Sila boss. Damit! Oh, damit! Ano kayo? Nagtutupi kami. Paglalagay ng malamit sa aparador. Ay, anong English word? Tagalog po. Tagalog po lahat niya. Tagalog po. O ano? Damit! Nagtutupi! Naglalaba. Namimili ng dami ako sa talo eh. Naglalaba. Wala na. Manalo. Basahin po tayo. Ano po yung ginagawa mo? Mag-worse ang damit habang nanonood ng TV. Pag hindi nakasagot within 10 seconds, si group 2 ang sasagot. Okay. Action! Nagbawalis, nagmamata, nagmamagilinis. Sandali, ate. Ang dami ng sumasagot. Alright eh. O, yung saktong word nito natin. Action! Go. Nagmama. Sumasayaw. Tapos, nagmama habang sumasayaw. Okay, panalo si group 1. So, sila po ulit to, tama? Kayo po ulit, Ate Jen. So, si group 1 pa rin ang sasagot. Nakatatlong correct answer na po kayo na po ang talo. Dito sa gitna. Kaya mo yan. Magsasampay habang kumakanta. Okay. Ate? Papancha. Mamalansya. Oo, magsisermon. Magsisermon. Habang
Okay. Okay, nasabi na kanina ni nanay na meron yun sa mga. Okay, so ang winner is group 1. Matalang yung friends mo, unahan nyo yung susunod. Okay, number 1 question. Question. Okay, ito. Oh, siyang panalo. Number 1 question. Which mom puts her baby in a basket to save him? Tagalog po. Which mom puts her baby in a basket to save him? Pangalan, syempre. Oh, kung hindi makasagot yun na sa una na pumunta na yung sinunod. Oh, sasagutin mo na. Yung pangalan. Sino ang nanay na nilagay niya yung baby niya sa basket para mailigtas niya siya? Sino ate? Ito yun lang. Sino ang nanay na nanalangin sa kanyang baby habang siya ay bumisita daw sa templo? Nasa ano to? Book of Samuel, verse 1. Ay, chapter 1 to 10. Oo. Pag hindi ha? Hindi, Ana nga, hindi na pwedeng sa bukpa. Kasi sila na naman. Okay. Wala. O, sige. Ito po yun. Di ba kayo po yung partner? Ngayon, pag hindi kayo nakasabay palalo, o yung susunod sa inyo kung kayo nila. O ito, madali lang to. Posible naman hindi na lang to. O ito na, number 3. What mom saw her son die on a cross? O. Sino ang nanay na nakita niyang ipinako sa krus? Ate, panalo! Si Mary. Maria, o gano'n. Ano? Parang isigaw yun? Kapag ang nanay naman ang nabayan. Ate, salita mo na. Pwede mag-forward yung yung sasagot. Sino ang nanay na nanalangin sa kanyang baby habang siya ay bumisita daw sa templo? Nasa ano to? Book of Samuel, verse 1. Ay, chapter 1 to 10. Oo. Pag hindi ha? Hindi, Ana nga, hindi na pwedeng sa bukpa. Kasi sila na naman. Okay. Wala. O, sige. Ito po yun. Di ba kayo po yung partner? Ngayon, pag hindi kayo nakasabay palalo, o yung susunod sa inyo kung kayo nila. O ito, madali lang to. Posible naman hindi na lang to. O ito na, number 3. What mom saw her son die on a cross? O. Sino ang nanay na nakita niyang ipinako sa krus? Ate, panalo! Si Mary. Maria, o gano'n. Ano? Parang isigaw yun? Wala pa nga
Bryce? Elizabeth. Asawa ni ano yan? Oh. Roses. Oh, anong pangalan? Lalaki babae to? Babae. Babae! Kung si Melody ay lalaki, ano ang babae? May kulang. Babae. Herodia. Kulang pa. Si Herodia. Kulang. Ayan, sige na. Dalawa. Si Ludwig yung word na yun. Andres. Yun nga din yung word na yun. Kung si Melody ay lalaki, ang babae, ano? Kulang ka ng isang letter. Kulang ka ng isang letter. Herodia. Oh, Herodia. Sabi na sa'yo. Herodia. So, sa'yo na. Sino po yung nanalo? Kami. Sino po yung nanalo? Okay. Kasi po ang prize, Biko. Kayo ang nagdala ng Biko. Ayan. Happy Mother's Day. And Happy Valentine. Ano po? Recess na po ba? Sandali po. Recess na po ba? Hindi pa po tapos ang sermon. Ayan. Okay po. So, regular na po natin ang palaro. And salamat sa Panginoon po, no? Magkakaroon po tayo ng joint fellowship ng Mother's Day. So, purihin po ang Panginoon. Yung kung wala, ay sorry na lang. Yung bit-bit na washing machine, rice cooker, isang kabal na bigas. So, napalad po tayo. Okay, nandito tayo ngayon. Anyway po, ay binigyan po tayo ng Panginoon ng chance na magsama-sama sa ganito pong gawain. So, salamat na lang po sa Lord ay meron pong araw ng mga nanay. Ayan. So, kung sa tingin po ninyo, kung wala ka ngayon dito, ano kaya ang ginagawa mo? Ayan, tutulog. Ano, yung dito mo, ano naman? Kasi may energy na po, nag-break na sila eh. So, ngayon, lahat tayo, nasa balikat natin ang nangyayari sa loob ng tahanan natin. Okay? Pag wala yung mga kulang-kulang, pardon lahat yan sa atin. Amen? Dahil tayo yung babae, tayo yung namimili. So, minamanage lahat ng loob ng tahanan. Eh ngayon, bukod doon, tayo rin ang pinagkukuhanan ng lakas ng ating mga anak, ng ating pamilya. Kaya tayo po mga nanay, kailangan natin palaging malakas. Kaya sabi dito, no? Because we know that trouble produces endurance. Endurance brings God's approval. And His approval creates hope. Okay? Sabi dyan, no? Sa Tagalog, bukod dito, naggagalang tayo sa ating mga pagbabata. Pagtsatsaga natin, sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At pagtsatsaga ay nagbubunga ng kapatagan. So, kailangan tayo maging matatag, mga nanay. Kung 3 yung anak mo, kung 4 ang anak mo, nakatingin yan sa'yo. Amen? Nakatingin yan sa atin, ang mga anak po natin. So, makita natin dito po sa Romans, pinaulit-ulit, ang pagtsatsaga ay nagbunga ng katatagan. Merong I guess, hindi mo siya nakarating. Meron kasi siyang speaking engagement. Ayan. Okay, last but definitely not the least. Our last mother is a working mom. This mom is a woman of God that possesses a character of a kind-hearted, a soft-spoken, with a gentle charm.
graduated of Bachelor of Science in Accountancy at Olivares College, working at BDO from Junior Assistant Manager 3 to Operations Officer Manager 1. Teka lang. Sinistress ko muna talaga. Meron pa kasi, no? A proud worker in the vineyard of God, as treasurer in this church, a faithful servant, and a generous giver to the Lord's ministry. Let's give a round of applause to our sister Marlene Camino Ercilla. Alright. So, ayan. Maraming salamat po. Good evening na ba? Oh, good afternoon. Good afternoon, ladies. And I would like to welcome every one of you to our Mother's Day special. Okay, bakit po sila nandito? At bakit meron tayong panelo? Makikita natin, ano? Ang ating Ate Helen, Tita Helen, or Sister Helen, or Pastora Helen, meron tayong iba't ibang mother na category. Sister Helen as our spiritual mother, and at the same time, biological mother of the two boys. Mother Lydia, a widow since 2011, as I said earlier, no? Okay? And then a single mom, and then a working mom. So lahat po sila pinagsama-sama natin para ma-interview naman natin, para mabigyan naman din natin ng credit yung ibang mga nanay at mabigyan din tayo. At magkaroon ng impact, no? Ang gusto po natin dito sa ating discussion, no? Okay. Okay. Our discussion for Dahil tumanda, hindi naman tumanda. Nagkaedad na kasama ko ng Panginoon. So, yun, na-share ko siya at yun nga po yun, yung talagang malaking responsibility ko ang pagka maging ina po. Okay, thank you po. Okay. Again, yung ating po question, ano po yung kahulugan sa inyo ng pagiging nanay at paano po ito nabago yung buhay niyo? Ladies. Ng pagiging nanay niyo at paano po nito nabago yung buhay niyo? Paano nabago yung perspective niyo, yung pananaw niyo, buong buhay niyo? Being a mother is a gift. Yan. I am blessed with God kasi pinaramdam niya sa akin yung pagiging nanay. Yan. Kasi before that, on my college days, ako talaga yung go-go lagi ng since 1974 to 1975, pag may mga school strikes kami, kasali ko dyan. But when I got married and introduced Jesus to me, talagang napakalak po ng transformation. Para sa akin, ang pinaka-blessing is having a family, being a mother. At yun nga, later on, nangyari nga yung hindi inaasahan na I was left alone. But then, to be strong, I raised children with profession. So, being a mother is a gift. Yan po ang and I thank Jesus for that. Thank you, Marilyn. Sa iyo naman po, ano po yung kahulugan para po sa inyo ng pagiging nanay? At paano po nabago nito yung buong buhay? Ayan. Ay, tatay po. Para mas maganda. Okay, so, nung ako kasi, hanggang ngayon nakatayo sa puso ko at isipan ko, ang mother ko kasi is 25 above nung siya ay nagkasawa. So, yun yung aking goal then. So, nung kami ay kinasal ni Pastor is 27 ako, I think. No? So, nakikita ko yung mother ko, dahil nga mature na ako ng time, nakikita ko yung mother ko kung gaano siya kahaba yung pasensya niya. So, doon ko nakuha yung pagiging silent na nanay. And then, nung yun, kinasal na kami ni Pastor after kulang 6 years kami mag-boyfriend. And take note, siya lang po yung aking boyfriend. Dahil yun ang ginol ko talaga, inili kay Lloyd, na siya yung aking first boyfriend at siya yung aking magiging asawa. And binigay ni Lloyd yun. No? So, yun po. Kay nung nag-buntis na ako, kay JJ, masyadong risky. Dahil natatandaan ko, December 6, no, 1999, ay nagkaroon, pumutok yung panubi
cesarean din. So, ganun ako maganda. Sila ay matagal ng nanay. Marami silang ma-share at marami kayong mapupulot sa kanilang mga ibabato sa bawat isa sa atin. And again, sige, dito naman tayo kasi sila. Ayan. So yun naman, ano naman ang hongga ng pagiging nanay? Paano naman ito na bago yung buhay? Hindi mo lang teka ha. Para sa'yo, ano yung kahulugan ng pagiging nanay? Tapos, paano nabago yung buhay mo nung ikaw ay Napakalaking pagbabago sa buhay ko nung nagkaroon ako ng mga anak. Actually po, bilang nanay, parang lalo na po sa pag-aalaga ng bata. Kasi trainable na po talaga ako. Kasi since birth ng mga pamangkin ko, hello mga pamangkin, ako po yung naging caregiver ng mga pamangkin ko. So, sabi ko, Lord, pag ako ay nagkaroon ng anak, alam ko na, kasi alam ko na kung paano mag-alaga. So, papasalamat ako sa Lord kasi nung time na sabi ko sa Lord, Lord, dapat 4 yung anak ko. Lalaki, babae, babae, lalaki. So, yung sabihin, yung panganay, lalaki, tsaka yung gitna, puro babae. But, ang binigay ng Lord sa akin is lalaki at babae. So, thankful po ako doon. And then, paano ba nagbago? So, napakalaking pagbabago. No? Kasi sabi ko, kung yung mga pamangkin ko ay pinaglalaban ko how much more yung mga anak ko? Siyempre, di po ba? So, ipaglalaban ko rin yung mga anak ko pag may nanakit. Pero, purihin po ang Panginoon dahil bilang nakakilala sa Panginoon talaga, iba po talaga. Kaya, yung mga hindi pa, wala pang anak, mag-anak na tayo. para makapaglaan sila ng oras para sa Panginoon? Ayun, ang masasabi ko siguro, lalo na yung walang ayun, yung wala kang relasyon kay God, ngayon pa lang dapat mag-build na kayo ng relasyon niyo sa Panginoon. Kasi as a working mom, yun yung hindi lang sa asawa, hindi lang sa anak yung relationship na na-build ko, kundi yung relationship na meron ako kay Lord. So, yun din yung yung nagpapatatag sa akin na sa secular na buhay ay successful ka. So, dapat maging successful ka din dun sa relationship na mayroon ka sa Panginoon. So, paano ka ba naging successful? Ikaw ay servant ng Panginoon at yung masaya na ako pag ako ay nakakasama sa mga gawain na meron ng iglesia kung saan ako nakabilang. At yun po talaga, hindi mo lang to i-build, kumbaga nourishing and flourishing relationship with God. Yun po yung ma-advise ko sa inyo. So, pag ganun po, ay meron kang matatag na pundasyon, yung faith mo lalo, at saka syempre yung relasyon mo sa anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa mga kaibigan, na yan, inayos na yan ng Panginoon. Para maayos din yung relasyon mo meron ka sa Kanya. Kay Mother Lids, ano pa po yung matututunan ng mga kananayan dito sa isang Mother Lids? Yung responsibility. Kasi, di ba, we are created by God. Ang responsibility na binigay sa atin, love your God with all your heart and love your family. Ibig sabihin, halipin mo yung kapwa. So, if you are responsible enough to know na alam mo yung responsibility mo, nandiyan yung obedience. Di ba? As a mother, you know how to stand. Alam mo kung paano ka tumayo bilang kapitbahay. You know how to stand bilang isang nanay dahil magiging responsible ka. At higit sa lahat, kaya mong i-urge o isundin yung responsibility mo sa Panginoon. Kasi nga, meron ng obedience. Pero yung responsibility mo na yan, huwag mong iiwan dyan yung salitang obedience. As long as ikaw ay nagiging responsible na tao,
nabago ang inyong pananaw bilang nanay mula nang kayo ay kumilala, sumunod at maglingkod sa ating Panginoon? Siyempre, merong mga ibang nanay dito, no, lalo na sa ating mga audience na hindi katulad ninyo na naging nanay kayo ay mga born again Christian na. So, paano nagbago yung pananaw ninyo bilang nanay mula nang kayo ay kumilala sa ating Panginoon, nag-decide na maglingkod sa ating Panginoon? Ano na po ngayon yung mga pananaw ninyo? Sige, kay ating Sister Maribel. Paano nabago ang inyong pananaw bilang nanay mula nang kayo ay kumilala na, sumunod at maglingkod sa ating Panginoon? Nung kayo po ba ay naging nanay na born again Christian na po kayo? Born again Christian. So ano po yung masasabi ninyo na yung naging pananaw ninyo na born again Christian na ako unlike dun sa mga hindi born again Christian na? So paano nyo ngayon maipapasok, kasi nagkaroon ako ng desisyon sa buhay ko na kumilala, sumunod at maglingkod sa Panginoon no matter what. Nabago yung pananaw ko simula nung nakilala ko si Kristo na ang buhay ko ay hindi lang pala pang-earthly na nilalang. Kumbaga, nandun din yung yung kaisipan ko na once na inaccept mo na si Christ, saan ka ba papatungo? Diba lahat po tayo ay mamamatay. So yun yung pananaw ko na pag ikaw ay nabubuhay, dapat ilaan mo na yung paglilingkod mo sa Panginoon. So hindi lang sa family, kundi kay God din. So yun po yung yung pananaw talaga. Thank you, no? Salamat po, Sister Marlene.